Hello, ayun, guys, good evening. Ayun, susubukan naman natin gawin ngayon is maggawa tayo ng policy within our infrastructure or desktop policy para sa mga machine natin sa loob ng ating Active Directory. So, kung mapapansin nyo dito, meron akong isang server. Gumamit ako ng server 2012. Ito siya, evaluation siya, data center server 2012. License siya within 180 days. Ayun, dito, gumawa ako ng domain. Ang name ng domain ko is contoso.com. Ayun, gumawa ako ng OU dito under ng contoso.com. Gumawa ako ng OU. Yung OU ko is all computer no policy, and then all computer with company policy. So, gumawa rin ako ng user under ng mga department. Under ng engineering department, meron akong dalawang user, si John R. Ricky. Under ng administrator, meron akong 4 na users. Under ng sales, meron akong 4. And then, ayun, accounting users ko 2. So, yun yung mga ginawa kong OU dito sa aking domain controller. So, si IT administrator, lahat sila, kung titingnan nyo yung membership niya, is member ng a group na IT administrator user at saka domain admin at saka scheme admin. Meron akong ginawang sa user, meron akong ginawa na group IT administrator user. Ang member niya is yan, yung mga nandun. So, kailangan kasi natin yan mamaya pag gagawa ng policy natin. So, yun. Ngayon, by default kasi, kung mapapansin nyo, etong si client, by default kasi pag nag-join tayo ng domain sa client, dito siya mapupunta sa computers. Once na nag-join tayo ng machine natin sa domain natin, matik siya dito pupunta. Ngayon, may command doon para maglagay ka ng parang specific path kung saan siya pupunta. Since ang ginawa natin, manual na lang muna natin. So, yung computer na client 1 Windows 7, iminove ko na lang dito sa all computer with company policies. Ibig sabihin, pag may nag-join na computer dito, i-move na lang natin dito para makuha niya yung policy, kung anong policy ang i-create natin dito sa all computers na to na with company policies. So, yun. Kung mapapansin nyo dito, meron tayong USB, si Andrew. Ayan. Ang device niyan is device manager. Kung mapapansin nyo, ayun siya, Kingston siya, ayun, na-install. Ngayon, ang gagawin natin dito, gagawa tayo ng isang security policy na kung saan i-disable natin yung tanggalin natin yan, delete. Set password natin. Lagyan natin ng password dyan. Injet 2579.
Angel 579. Dito, kung mapapansin nyo, gagawa tayo ng policy kung saan maglalagay tayo ng ibang local admin dito, tapos i-disable natin yung administrator para 'di ba, siyempre sa marami nang may alam ng administrator ganyan. So gagawa tayo ng parang unique local admin natin. So kung mapapansin nyo, si administrator is member siya. Wala administrator. So groups, ito tatanggalin natin kasi admin pa lang yan, kasi gagawan nga natin ng policy. Kasi kanina ginawa ko na yun ng policy, kaya lang nasira yung video recording natin, kaya inulit ko na lang. So yun, good to go na yung ating client. Pwede na natin siyang lagyan ng policy na kung saan gagawa tayo ng local admin based on the gusto nating local admin. So yun, ipapat natin siya dito sa all computer with policies. So yun, dito kung mapapansin nyo, ipinin ko ng lahat yung mga kailangan dito sa aking server. So i-click ko lang tong policy. Yan, gagawa ako ng policy, palaki natin dito sa group policy object. Punta tayo dyan, right click kayo, new. So ang gagawin natin policy, ang ginagawa ko sa nilalagyan ko ng company muna, Contoso, tapos yung policy. So security policy yung gagawin natin, security local admin security policy. Bakit local admin? Kasi local admin yung gagawa natin ng policy. So pero ito depende sa gusto nyong kung saan kayo at is na mapapagkakilanlan. So yun, meron na akong new policy. Ngayon lalagyan ko siya ng laman, edit ko siya. Since ang gagawin nga natin is di-disable natin yung administrator, tapos gagawa tayo ng local admin. Dito tayo sa computers, kasi sa computers natin i-apply yung policy natin sa lahat ng computers under ng OU ng all computer with policy. So punta tayo administrative templates, under nyan punta tayo sa system. Under ng system is mali, Windows components, mali, preference, sorry, under ng preference, Windows control panel, ito local users and group. Under nito gagawa tayo ng may tatlo kasing process yun. Unang process is gagawa tayo ng local users. So under local users, gagawa tayo kung ano yung gusto nating ilagay doon sa local users dito sa client. Dito, kung anong gusto natin ilagay dyan. Dito. Kunyari, since IT, tapos under tayo ng Contoso company, Contoso, tapos administrator. So yan ang although mahaba, pwede na pagtiyagaan. Yung description, ano ba siya? IT group of administrator. Description, yan lang yung makikita nyo doon. Tapos lagyan natin ng password. Angel 2579. Angel 2579. So yun, account is password never expire, user cannot change. So apply natin, ignore nyo lang to, okay nyo lang, okay,
okay nyo lang siya. So yun, meron na tayong local admin. So tatlong process kasi yan. Create pa tayo na isa, group naman. Kasi yung group natin, di ba, si domain admin, tapos nag-create pa tayo dito sa user natin ng group din. Dito kung mapapansin nyo, meron tayong group administrator user na member itong mga to. So i-add din natin yan. So yun, group name natin is administrator built-in. So add tayo, check natin, domain admin, yun yung i-add natin, admin. Okay, add ulit tayo. Ang i-add naman natin yung group natin, IT admin, may underscore siya, admin. Yun yung group natin, administrator. Tas then add ulit tayo, backslash yung local natin, IT Contoso administrator. Yan, ayun yun, kung mapapansin nyo, ayun yun sa taas. So ito, delete na to. Yan yung kahit mag-add yung ibang administrator, automatic i-delete niya yung member nun, kung sino man yun. Ito lang yung allowed na member nung ating groups at saka users bilang administrator, bilang built-in administrator. So apply, okay, then create pa tayo ng isa pa. Itong kikreate natin para ma-disable naman natin yung administrator natin na built-in. So account disable. So password never expires, account disable. So lagyan natin ng password, Angel 2579, Angel 2579. So yan, apply mo lang, okay mo lang siya, okay. Ngayon mayroon na tayong policy. Ngayon ang gagawin natin dito, since ililink nga natin siya dito sa all computer, kasi nandito yung test machine natin kung mapapansin nyo dito, yung test machine natin is client 7, which is yun, na under siya ng all computer with company policies. Sa policy nga pala, meron tayong dalawang way. Pwede tayong under ng group, under ng users, or under ng OU or container. Yun, pwede tayong mag-link ng mga policies dyan. So dito ang gagawin natin, maglilink tayo under ng OU, under ng all computer with company policies. So ibig sabihin, lahat ng laman na yan, attribute, ay makukuha kung anong policy ang meron tayo dito. So yun, gagawin natin dito, ililink natin yung policy na yan doon. So policy, tayin lang natin. Ayun. Ayan, since may laman na to, na-edit na yan, may dalang klase ng paglilink ng policy. Una, pwede kang mag-right click dito, tapos link existing GPO, makikita mo na yon. Click mo lang to, then okay. Yung isa, pwede mong i-direct siya, i-drag mo doon sa company policy mo. Tapos, do you want to link? Okay mo lang. Pag may arrow na yan, ibig sabihin naka-link yan. Pag gusto mo i-unlink, click mo siya, ibig sabihin naka-unlink. So kailangan natin i-link yan para
download ko naman policy tayo, kumbaga ma-activate. Ngayon, wag nyo din kakalimutan na GP update /Porsche, GP update /Porsche para ma-update yung policy natin. Para kung ano mang meron policy tayo dito, makuha niyan, ma-apply dun sa laman nitong all computer with company policies under nito. So yun, check natin, tapos na siya. Ngayon punta tayo sa client natin. Ngayon check natin dito, mag GP update /Porsche din tayo dito, GP update /Porsche. Lagi kayong magaganyan para makuha ng client natin yung policy ng ating ED. So yun, updated na siya. Refresh natin to. Wala. May mali sa policy natin. Double check natin. Edit natin. Edit natin mismo dito. Double check natin. Pero na-disable yung ating order. IT Contoso Administrator. Update, okay. Dito. IT Administrator, User, Delete. Ito. Administrator, guilty. Tama naman. IT Contoso Administrator. Apply natin. Subukan natin. Dapat ma-update yan. Dapat magkakaroon tayo ng local admin dito, kung ano man yun. Wala. Sabihin may mali tayo sa policy natin. Check natin. Ayun, nandito. May mali tayo doon sa isang ginawa natin. Dito tayo may mali. IT Contoso. Gawin natin to. IT Contoso Admin. Baka masyado mahaba.
apply. Okay. Okay. Tapos ito ay gagawin din natin. Gawin natin to at IT Contoso admin dash. Okay. Okay. Update natin. Huwag natin kakalimutan i-update yung ano natin. So, check natin dito sa ating update natin ulit. Punta tayo sa user. Tayo natin mag-update. Ayun, successful. Refresh natin. Ayun. Masyado lang talaga siya mahaba. IT Group of Administrator, yun yung nilagay natin. Mapapansin nyo dito. Ayan, IT Contoso Admin. Ito, yung dito, yung description, IT Group of Administrator. So, yun. So, pag i-deploy mo to sa lahat under ng all computer with company policies, kung ano man laman nito sa Active Directory natin, kung ano man laman itong OU na to na computers, automatic yun madideploy lahat yung gantong policy. So yun, yun yung policy na pwede nating ilagay. Ngayon, kung mapapansin mo, double click mo siya, member siya na administrator. Sa groups, yung mga inad natin, si IT Contoso admin, member siya na administrator, yung group natin na IT administrator users na nandito, kung ano mang group of ano siya, kung anong member man siya, ibig sabihin ano siya, administrator siya dito. Ganon din sa domain admin, kung yung user mo is domain admin rights, so ayun, ano ka rin dito, administrator. So yun, yun yung security na pwede nating i-apply or gamitin para sa ating domain controller. Pwede natin siyang i-deploy sa ating infra using yung GPO group policy. Ayun, okay, minimize natin, stop muna natin para dun sa activity na yon. At tingin ko wala na namang iba pa. Susunod ko na lang yung iba kasi naghahang pag masyado matagal.